Kapatid, happy midweek po. Tayo po ay magsisimula na sa ating pag-aawitan. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay panandaliang manalangin. Let us pray. Dakila at mapagpala naming Diyos, Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo sa oras na ito ng pagsamba na puno ng pasasalamat at sa mga oras na ito, Panginoon, na kami po ay pinagkalooban nyo ng pagkakataon na muli magtipon-tipon upang amin pong itaas ang inyong dakilang pangalan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Nawa po sa amin pong pag-aawitan, madama po namin ang inyong presensya sa amin pong kalagitnaan at sa aming pag-aawitang ito, Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso't isipan upang amin pong lubos na maintindihan ang mga mensahe ng awit at naway sa bawat salita at himig na ito po ay magdudulot ng kapayapaan, kagalakan at pag-asa sa amin pong mga kaluluwa. At nawa, Panginoon, maging kalugod-lugod po ang aming pag-aawitan na ito po ay maging isang papuri at pasasalamat po sa inyong kadakilaan. Punuin niyo po ng banal na espiritu ang bawat isa sa amin upang sa aming pag-aawitan, Panginoon, ay ito po ay maging makapangyarihan at buhay. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating unang awitin po natin ang I Will Sing of Jesus' Love. For our
opening song. Let's all stand and sing Higher Ground. Po, manalangin. Ama namin banal, lubos po kami nagpapasalamat sa gabing ito na kami po inyong tinipon sa bahay-sambahan na ito, Lord God. Salamat din po sa mga buhay na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin, Lord God. Salamat po sa mga blessing na aming mga natamo sa araw-araw. Patawarin niyo po ako sa aming mga pagkakasala, sa isip at salita, sa gawa. Ito po ang samot siling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maulang gabi sa ating lahat mga kapatid. Happy midweek. Ayan, purihin po ang Panginoon na sa kabila ng malakas na pag-ulan ay nandito po tayo nagtipon-tipon sa bahay-sambahan. Sa gabi pong ito, tayo po'y pinangunahan sa ating pag-aawitan ni Sister Marian. Opening prayer po si Sister Jomra. Welcome remarks ang iyong lingkod, Sister Claribel. At ito po'y susundan ng ating prayer band. At special song ng Flores Sister. Message po ni Sister Irene Salazar. Closing song by song leader at prayer po ng ating speaker din.
Ang susunod po ay para po sa may mga prayer request, pwede po tayong kung sino pang merong prayer request, mga kapatid, pwede po tayong tumayo at pwede po natin na sabihin po. Sino pa po ang may mga pasasalamat or prayer request? Ako po ay nagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon na nung mga nakalipas na linggo ay nagkasakit si baby ng sukatae at saka sinabayan po ito ng lagnat. So, na-confine po yan siya ng 5 gabi at 4 na araw sa provincial hospital. So nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi niya pinabayaan si baby. So ngayon ay patuloy pa rin yung kanyang kalakasan na ngayon nga na hindi na siya nagkakakat. So dadalangin ko rin po yung kanyang sipon. Ayan, sana hindi lumala kasi nga pag yan nagkakaroon ng sipon ay talagang tuloy yan, sumasakit yung ulo niya. Then yung kanyang ubo. Ayan. So nagpapasalamat din ako sa buong kalahating linggo na pinatnubayan niya yung buong pamilya, lalong-lalo na rin po sa akin, sa aking pong pagtatrabaho, na nandyan yung gabay ng Panginoon sa akin, na nilalayo niya ako sa anumang kapahamakan. At gayon din po kay Papa na sa kanya pong pang-araw-araw na pamamasada, ay nandyan yung Panginoon na talagang gumagabay sa kanya sa daan. At talagang nandoon yung kapangyarihan ng Panginoon sa kanya. Yun lang po. Ang aming pinsan na nasa ospital ngayon. Sana ay makalabas na din sila at sana ay gumaling din ang kanyang karamdaman kasi mag-iisang linggo na yun sila doon eh. Hindi kasi makatayo, nagakuan ang tuhod niya, nagasakit ang tuhod niya. Sana may tumulong din sa kanila sa kanilang pinansyal na pangailangan.
Kasi malaki na po yung kuan nila sa hospital bill. Nasa 30 plus na yung bill nila. Okay. Ah, atin din isama sa dalangin ang ating kapatid si Brother Boyet. Pinuntahan ko sila kahapon sa umaga at kinausap ko tungkol sa pagbabalik na magsimba dito. So, dalangin natin mga kapatid kasi yan man ang sabi ng Biblia, magdalaginan ang bawat isa. So, ako din ay nagpapasalamat sa Panginoon na yung mga biyaya niya na binigay doon sa katuloy mag-start na rin talaga sana kami sa barbershop. Doon ko nalalaman mayroon palang nung i-check nini res yung gamit, may kulang pala na ipit at saka yung ipit dito sa ulo. Saka yung gunting pang trim. Tama lang din. Kasi noong may isang tao akong nakilala, nagtatanong kung anong labas ngayon, sabi ko, blue. Ang sabi ko, hindi pwede tayo sa bayan kasi huhulihin tayo. Yun lang yung aming pagkakakilala, masyado nang napakalapit. Sabi niya, humanap ka ng tricycle, bro. Bibilihan kita ng tricycle. Sabi ko, bakit may pira ka? Sabi niya, babayaran kami sa Dos Palmas. Kasi 16 years ako nagtrabaho, babayaran kami. So, magbili ako ng tricycle, ikaw magdala. Arkilahan mo lang ng 150, ayos na. Sabi ko, sige. Kaya, ngayong buong araw, grabe kong hagilap kung asan ako makahanap. Wala din akong nahanap. Kasi kanina, binayaran na sila. Siningil na ako, sabi niya, mayroon na. Sabi ko, wala pa. Tapos, hindi ko rin akalain na mayroon siyang salamin na malaki na binili doon sa Dos Palmas. Kaya di ba, shut down. Sabi niya, samahan mo ako ngayon sa bahay kay para itong salamin niya nang ilagay mo doon sa barbershop mo. Nako, tama-tama talaga pagpunta ko doon. Malaki pala, pang barbershop talaga. Sabi ko, nako, salamat. Ang Panginoon talaga, grabe, pinagtagpo lang ba yung mga pagkakataon. Kaya sabi ko, Panginoon, thank you naman talaga kasi sa kabilang walang-wala, ikaw ang gumawa ng paraan. So, yun, kanina dinala ko at marahil bukas ay makabit. Kaya ako'y nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat yung kanyang hindi ba nagpapabaya talaga sa kanyang bayan. Maging sino sa kanyang mga anak ay kanyang ginagabayan. Ang atin lang doon, yung atin lang pakikipag-ugnayan talaga sa kanya. Kaya, yun din po ang aking pasasalamat sa Panginoon na patuloy siyang napakabuti sa kanyang mga anak. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa magandang kalusugan po na patuloy niya pong pinagkakaloob sa akin, ganun din po sa aking pamilya. At lalo tigit po sa mga biyaya, mga pagpapala, hindi lang po sa financial, sa lahat po sa magandang kalusugan na akin pong nararanasan. Yung prayer request ko po, isama po natin sa panalangin yung atin pong mga kapatiran na may mga karamdaman. Isa na po yung aming kapatid na si Nova. Ganon din po yung aming nanay. At maging ano rin po natin sa prayer yung
kahit hindi po natin mga kapatiran, yung mga tao po na, kasi marami po ngayon yung mga may sakit na nasa ospital, ganun din po, lalo na po yung mga bata, na kasi po ngayon, uso po ngayon yung dengue. So isama rin po natin sa ating prayer. Yan lang po. Meron pa po? Wala na. Ayan. Gusto ko lang din po idagdag, isama natin sa ating mga panalangin, yung kasalukuyan na binubuo po ni Sir Chad na singing ministry. Ayan, at ako po ay natutuwa dahil yung anak ko, pamangkin ko, ayan, ano din sila sa pagpa-practice. Ayan po. So, ito po ay gagawin na lang po natin sa katulad po ng ginagawa natin dati na individual na lang po. Individual na lang po.
ibigay ang katawag po sa ating speaker. Magandang gabi and happy midweek po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, ako ay hindi marunong mag-message. Ngunit, nung ako po ay nagbabasa ng banal na kasulatan, ay nabasa ko po sa Exodo 4, talatang 11 hanggang 12. Ang sabi po doon sa Exodo, talatang 11 hanggang 12. Ang sabi po doon, at sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao o sinong gumawa ng pipi o bingi o may paningin o bulag sa tao? Hindi ba ako? Kaya mga kapatid, nung nabasa ko po ito, sabi ko, ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng kaalaman. Sa ating mga bibig, kung paano po tayo magsalita, tayo po ay humiling lamang sa Panginoon ng katalinuhan. Ang aking pong dadalhin mga kapatid sa gabing ito ay matatagpuan po sa 2 Timoteo 3:16 hanggang 17. Bago po tayo magpatuloy sa mensahe sa gabing ito, tayo po muna ay manalangin. O Diyos, mahabagin ka sa lahat, Panginoon, sa gabing ito. Humihingi po ako, O Diyos, ng talino at bigyan mo din po ako, Panginoon, ng tatag ng aking loob upang ang iyong mga salita ay akin tumabahagi sa aming mga kapatid. Ganon din sa nakikinig, O Diyos, bigyan din sila ng kaliwanagan sa kanilang puso't isipan at may tanto ang iyong mga salita sa aming mga puso. At linisin mo kami, Panginoon, sa aming pagkakasala upang kami kaaya-aya sa iyong harapan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang sabi po dito, paano matutulungan ng pagbabasa ng Biblia pagbabasa. Paano po natin matutulungan ang isang tao sa pagbabasa, lalong-lalo na sa pamumuhay natin? Sa isang linggo mga kapatid, ilang talata po mga kapatid ang ating nababasa? Minsan po, wala po sa isang linggo, hindi po tayo nagbubuklat ng banal na kasulatan. Pero po mga kapatid, sa ating kuwan po mga kapatid, sa ating mga cellphone kasi nandoon din po ang banal na kasulatan, nababasa din po natin doon sa ating mga cellphone. Ang sabi po dito sa 2 Timothy 3:16 hanggang 17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan. Kaya mga kapatid, ang banal na kasulatan, mga kapatid, ay atin ito mapapakinabangan kung tayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan. At sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay, sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya napakaganda mga kapatid kung tayo po ay magbabasa ng banal na kasulatan. Tayo po ay natututo mga kapatid kung paano po tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos, kung paano po gumawa ang tao ng mabuti. Ang sabi po dito mga kapatid, 2 talata lang po itong aking dadalhin sa gabing ito. Ang sabi po dito sa Hebreo 4 talatang 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa sa aling mang tabak na may 2 talim. At
tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Kaya ganun mga kapatid, minsan pag may nagmimensahe po minsan ay tayo po ay natatamaan. Ganyan mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay matalas. Minsan ay may nagmi-message po na hindi po natin na kukuhanan na tayo po ay ganun ang ating ginagawa, di ba? Masakit po ang sabi po dito, matalas at matalim ang salita ng Diyos, tagos sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Kaya yan lamang mga kapatid ang aking mensahe sa gabing ito, sapagkat ito po ay 2 talata lang. Ito po ay sa pagsasaway, sa pagbabasa ng banal na kasulatan, kung paano po tayo ay maging isang matuwid, pagtutuwid, at ito po mga kapatid ay sa pagsasanay din mga kapatid. Kung ang sabi po nila, hindi po ako marunong magmensahe, ang sabi po doon, sino ang nagbigay ng bibig, ng tainga, ng ilong at ng mata, kung di ang ating Panginoon. Kaya ang Panginoon lamang mga kapatid ang bahala kung ano po ang dumadaloy sa iyong mga bibig. Tayo po ay humingi lamang sa Panginoon ng talino. At sa kanyang banal na kasulatan, dito po mga kapatid ay tuturuan po tayo sa pagsasanay. Ganon din sa pagmi-message dito sa harapan kung paano po tayo tumayo. Kaya tayong lahat mga kapatid ay wag po nating sabihin na ay hindi po ako sanay mag-message, hindi po ako sanay ganito sa magtayo sa harapan. Tayo po ay magbasa lang ng Biblia, atin po itong maintindihan mga kapatid. Tayo po ay binibigyan po tayo ng pagsasanay. Ganon. At atin po itong minsan, sa pagbabasa ko ng Bible mga kapatid, sa amin po mga kapatid ay hindi ako tumatanggap ng mag-message dito. Pawitin mo na lang ako, magpaawit, manalangin, okay lang sa akin. Huwag mo lang ako bigyan ng bahagi na ako ay mag-message. Pero nung nabasa ko po dito sa banal na kasulatan na hindi pala po tayo ay tagapakinig lamang, mga kapatid, kundi tayo po ay gumaganap ng kanyang kautusan. Kaya sa maikling mensahe po sa gabing ito na ating napakinggan ay maitatagnawa sa ating mga puso't isipan. Tayo lang po ay magbuklat ng kanyang salita. Yan lamang mga kapatid ang aking mensahe sa gabing ito. Po nating narinig. Bago po tayo magtapos, atin po munang pakinggan ang isang special song din po na manggagaling kay Brother Junjun Palmoni. Brother Junjun.
Bilang tugon po sa ating mensaheng napakinggan ngayong gabi, tayong lahat po ay tumayo at awitin po natin ang I Shall See the King. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga mensahe na aming napakinggan. Ganon din, Panginoon, ito ay maitanto sa aming puso't isipan habang kami, O Diyos, ay naghihintay ng iyong ikalawang pagbalik. Ama, sa aming pangsamantalang panghihiwalay, sa aming kanya-kanyang tahanan, ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna sa bawat daan na aming tutunguhan sa aming tahanan. Ilayo mo kami sa lahat ng mga kapamakan, mga karamdaman at mga disgrasya, O Diyos. Lalong-lalo na, Panginoon, hinihiling ko din sa iyo sa gabing ito, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, Panginoon, maaari ba, O Diyos, na sila din ay iyong hipuin, pagalingin. Tulungan din, Panginoon, ang kanilang pangangailangan, ganon din sa pinansyal na pangangailangan, Panginoon. Ang bawat isa sa amin nangangailangan din, O Diyos, at pinapasalamatan din namin, Panginoon, ang mga pagpapala na aming natanggap sa loob ng kalahating isang linggo. Umaasa kami, O Diyos, ang pag-iingat ay aming maranasan sa bawat isa sa amin. Ito ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.